Muli, isang tirano ang sumasakop sa trono ng Pransya. Sa kontekstong ito, makikilala natin si Jean Valjean, isang preso na nagsisilbi ng isang hindi makatarungang 19 na taong sentensya dahil sa pagnanakaw ng isang piraso ng tinapay, pati na rin ang mga maraming pagtatangkang tumakas. Kasama ng kanyang mga kapwa preso, siya ay pinipilit hilahin ang isang napakabigat na barko upang dalhin ito sa pantalan. Isa lamang ito sa maraming sapilitang gawaing ipinataw ng punong gwardya na si Javert, isang lalaking may matigas na pakiramdam ng katarungan. Nang magtulungan ang lahat upang bumalik sa kanilang mga selda, inatasan ni Javert si Jean ng isang huling gawain, buhati ng isang mabigat na mast na may nakalaylay na bandila ng Pransya. Mukhang imposibleng gawin ng isang tao, ngunit itinaas ito ng preso gamit ang napakalakas na lakas, isang bagay na tanging si Wolverine lamang ang makagagawa kung ito ay isang kwento ng superhero. Matapos gawin ito, ipinagkaloob ni Javert ang kanyang parole dahil natapos na ang kanyang sentensya. Gayunpaman, hindi ito tinanggap ni Jean ng may kasiyahan, sapagkat alam niyang siya ay biktima ng isang tyrannikong sistema. Sa kanyang kalagayan bilang isang ex-convict, tinanggihan siya ng lahat ng magbigay ng trabaho, at lalo na ng masisilungan. Binugbog siya sa mga eskinita at pati mga bata ay nagtatawa sa kanya. Isang gabi, bumagsak si Jean sa pintuan ng isang simbahan kung saan siya natagpuan ng obispo ng Digia. Nataliwas sa lahat, napagtanto niyang nabigo ang batas sa kanya at inaalok siya ng kanlungan. Bagamat kumain si Jean nang hindi pa niya naranasan at natulog sa isang disenteng kama, naghintay siya hanggang sa makatulog ang lahat upang nakawin ang isang set ng pilak na kagamitan ng obispo. Habang siya ay tumatakas, nahuli siya ng mga lokal na gwardya at dinala sa harap ng obispo. Malayo sa pagpaparusa, ipinaliwanag ng obispo sa mga opisyal na siya ang nagbigay ng mga bagay na iyon kay Jean na dapat gamitin ng maayos upang maging isang matapat na tao. Naapektuhan sa kabutihang loob ng kanyang host, nagpasya si Jean na punitin ang kanyang parole sheet at mag-ampon ng bagong pagkakakilanlan, bitbit ang lalaking dati siyang naging. 8 taon nang lumipas, makikita natin siya bilang alkalde ng lungsod ng Monreal sa Pransya at may-ari ng isang pabrika kung saan nagkaroon ng alitan sa mga babaeng manggagawa. Napag-alaman na isa sa kanila, si Fantine, ay itinagong ang pag-iral ng kanyang anak na hindi lihaytimo. Ngayon na natuklasan nila ang isang liham mula sa mga tagapag-alaga ng bata, naniniwala ang mga katrabaho ni Fantine na siya ay nagnanakaw ng pera upang ipadala ito sa kanyang anak. Nagpakita si Jean upang pakalmehin ang sitwasyon ngunit napansin niyang may isang tao mula sa kanyang nakaraan na nagbalik, walang iba kundi si Jove, na ngayon na-promote bilang police inspector. Laking gulat ni Jean at iniutos niyang pakialaman ang kanyang foreman ang usapin at agad na tinanggal si Fantine. Samantala, nakipagkita si Jean kay Jove na tila hindi siya nakikilala dahil sa kanyang bagong hitsura at inalok ang kanyang serbisyo sa pulisya. Ang kanilang pag-uusap ay naputol ng isang mamamayan na ang karo ay nahulog sa kanya. Agad na itinayo ni Jean ang karo gamit ang napakalakas na lakas upang tulungan siya. Gayunpaman, ito ay nagbukas sa kanyang harap bilang alkalde na nakita ni Jove ang isang lalaki na may ganoong uri ng lakas, isang preso na lumabag sa kanyang parole at naglaho ng mga taon na ang nakalipas. Ngunit si Jove ay hindi pa rin ganap na sigurado kung siya nga ang parehong tao. Nang gabing iyon, napilitang dumaan si Fantine sa mga slums upang ibenta ang kanyang buhok. At pati ilang ngipin kapalit ng pera para sa kanyang anak. Pagkatapos, pinakambansi siya ng mga lokal na prostituta na sumama sa kanila upang hindi na siya mawalan ng pera. Matapos ibenta ang kanyang dignidad sa isang lalaki, naaalala ni Fantine nang may kalungkutan ang mga pangarap na mayroon siya noong siya'y bata pa, mga pangarap na winasak ng tunay na buhay. Nang dumating ang susunod na kliyente, tinanggihan niyang pagbigyan siya at kahit na sinaktan ang kanyang mukha, kaya agad siyang ini-report kay Javert na walang pakialam kahit na may anak siyang pinapalakihan. Buti na lamang at nandoon si Jean at nakialam para sa kanya. Nakilala siya ni Fantine bilang ang lalaking nagbigay pahintulot na siya ay matanggal sa trabaho. Humihingi ng paumanhin, dinala siya ng alkalde sa kanyang mga bisig papunta sa ospital. Kinabukasan, humingi ng paumanhin si Jove kay Jean dahil sa pagkakamali niyang akalain na siya si Jean Valjean, dahil isang lalaki na may pangalang iyon ay nahuli at parurusahan dahil sa paglabag sa kanyang parole. Ito ay nagdulot ng tunay na dilemang para sa tunay na Jean, na naaalala na maraming tao ang umaasa sa kanya. Gayunpaman, hindi niya kayang maging saksi habang ang isang inosenteng tao ay nagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Pumutok siya sa paglilitis ng akusado upang ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bago sumuko. Dumaan muna si Jean sa ospital upang makita si Fantine sa kanyang lagnat na kalagayan. Nakakita siya ng isang pangitain ng kanyang anak na si Cosette at nakikilala ni Jean ang mga senyales na ito bilang mga palatandaan ng malapit na kamatayan. Nangako siyang aalagaan ang kanyang anak na parang sarili niyang anak, at dahil dito, nakapagpatahimik si Fantine bago siya pumanaw. Sa mga sandaling iyon, dumating si Jove upang arestuhin siya. Humiling si Jean ng 3 araw upang mailagay si Cosette sa isang ligtas na lugar at pagkatapos ay surrender. Gayunpaman, iginiit ng inspector na ang mga lalaking tulad ni Jean ay hindi nagbabago at inatake siya. Pagkatapos ng matinding laban, tumalon si Jean mula sa bintana papunta sa ilog at nawala sa tubig.
Samantala, si maliit na Cosette ay inaabuso sa dulo ng misyon at si Madam Arder, isang walang kaluluwang mag-asawa na ginawa siyang kanilang katulong dahil ang ina nito ay nagpadala sa kanila ng napakaliit na pera. Gayunpaman, sa kanilang sariling anak na si Eponine, sila ay mapagmahal at mabait. Si Muir Targer ay umaakit ng mga customer sa kanyang negosyo, ninanakaw ang kanilang mga gamit sa mga matalinong paraan, at niloloko sila sa walang katapusang paraan. Samantala, si Madam Tinard ay pinupuri ang isang opisyal na nananatili roon, isang taong gusto niyang pakasalan. Siyempre, lahat ng ito ay isang palabas upang samantalahin siya at nakawin ang kanyang pera. Hindi kalayuan, si maliit na Cosette ay pumunta sa kagubatan upang kumuha ng tubig kung saan siya natagpuan ni Jean na nagsabi sa kanya na ang kanyang ina ay nasa langit at ipinangako niyang magiging ama siya nito. Upang magawa iyon, kailangan niyang makipag-ugnayan sa mga tagapag-alaga nito na nag-aakto na nagmamahal sa batang babae, ngunit ang totoo, nais lang nilang pisilin ang bawat sentimo mula kay Jean. Higit pa sa mga hindi nais na tao, pinapalaya niya si Cosette at binibigyan siya ng magandang manika. Dahil dito, nakuha niya ang tiwala ng batang babae at sabay silang nagsimula patungo sa isang bagong buhay. Sa daraanan, si Jean ay labis na nagagalak kung paano bigla ang kanyang buhay ay nagbago. Ilang oras lamang ang nakalipas, siya ay isang nahatulang tao at ngayon ay isang bagong ama. Gayunpaman, ang kanyang multo mula sa nakaraan ay hindi siya bibigyan ng kalayaan. Pagdating niya sa hilagang tarangkahan ng Paris, si Javert at ang kanyang mga pulis ay agad siyang hinarang. Tumakas sina Jean at Cosette sa pamamagitan ng isang looban at naging madaling biktima para sa inspector, o kaya naman ay iniisip niya iyon. Umakyat si Jean sa tuktok ng pader at itinaas ang batang babae gamit ang lubad. Dumating sila sa isang bakuran ng tagapaglibing na kiboy siya ring mamamayan na iniligtas ni Jean mula sa kargada. Dahil dito, dinala sila nito sa isang santuwaryo kung saan sila maaaring magtago mula kay Javert na nangangako sa ilalim ng mga bituin na hindi siya magpapahinga hanggang hindi si Jean ay nakakulong. Tumalon tayo ng 9 na taon sa isang Paris na puno ng kaguluhan dulot ng gutom na nakakaapekto sa karamihan ng mga mamamayan habang ang mga bourgeois ay hindi pinapansin ang kanilang mga pakiusap. Dahil dito, isang malaking grupo ng mga mag-aaral na revolusyonaryo ay nagplano ng isang rebelyon laban sa monarkiya ng Pransya. Tunog ng radikal, ngunit ang tanging taga-suporta nila sa loob ng gobyerno, si Lemar, ay malapit ng mamatay kaya't naramdaman nilang wala na silang ibang opsyon. Sa gitna ng protesta, si Marius, isa sa mga pinuno ng kilusan, ay hinarap ng kanyang lolo na nagsabi sa kanya na ang kanilang pamilya ay labis na dismayado sa kanyang mga aksyon. Si Marius ay ipinanganak sa isang mayamang pamilya ngunit mas pinipili niyang mamuhay tulad ng mga tao upang ipakita ang kanyang dedikasyon sa rebolusyon. Bagaman siya'y matatag sa kanyang layunin, maaari rin siyang umibig tulad ng iba. Isang araw sa mga kalye ng Paris, siya ay umibig sa unang tingin sa isang kaakit-akit na batang babae na naglalakad kasama ang kanyang ama na si Jean. Sa katunayan, ang batang babae ay si Cosette. Agad na niloloko si Jean ng ilang mga salarin upang tulungan sila, ngunit mabilis niyang natutuklasan na sila ay mga magnanakaw na nagbabanta sa kanya gamit ang kanilang mga tauhan upang humingi ng higit pang pera para kay Cosette, ang kanilang anak na pinilit sumama sa kanilang mga gawain. Binabalaan sila ni Cosette na paparating ang mga pulis. Si Jean ay nakahinga ng maluwag hanggang sa mapagtanto niyang ang mga opisyal ay pinamumunuan ni Javert, kaya mabilis siyang tumakas kasama ang kanyang anak. Tinanong ng inspector ang mga magnanakaw tungkol sa lalaking bagong tumakas, at inangkin nilang kinidnap ng lalaki ang kanilang mahal na Cosette mga taon na ang nakalipas. Nang marinig ito, nakilala ni Javert ang lalaking iyon bilang si Jean Valjean. Samantala, si Marius, na nahulog ang loob kay Cosette, ay humingi ng tulong sa kanyang kaibigan na si Eponine upang alamin kung saan nakatira ang batang babae. Madali siyang pumayag, bagamat malalim ang kanyang sakit dahil hindi napapansin ni Marius ang kanyang nararamdaman. Nang maglaon, ikinwento ni Marius sa kanyang mga kasama sa mga rebelde ang tungkol sa batang babae na captured sa kanyang puso sa unang sulyap, na tila hindi naaangkop kay Enjolras, na pinaalalahanan siya na hindi sila dapat magpatalo sa mga ganitong bagay. May mas mahalagang laban na kailangang ipaglaban. Sa puntong iyon, nakatanggap sila ng balita na ang opisyal na si Lemar, ang kanilang tanging kaalyado sa gobyerno, ay pumanaw dahil sa kanyang sakit. Ayon sa kanilang hula, ito na ang tamang panahon upang magsimula ng isang revolusyon. Sa kanyang bahagi, si Cosette ay nangangarap din ng binatang nakita niya kanina, umaasang siya'y matutulungan nito. Gayunpaman, ang kanyang pamumuhay ay may kaunting lugar para sa pag-ibig dahil madalas siyang pinapalayo ng kanyang ama mula sa lipunan at hindi sinasabi sa kanya ang anumang bagay tungkol sa kanyang nakaraan. Pagkatapos, dumating si Marius sa harap ng kanyang tahanan, salamat sa tulong ni Eponine. Habang ang batang magkasintahan ay nagpapahayag ng kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng tarangkahan, napagtanto ni Eponine na hindi siya kailanman magkakaroon ng puwang sa puso ni Marius. Ang kanilang romantikong sandali ay naputol nang dumating si Jean at iniutos na pumasok na ang kanyang anak. Iniwan ni Cosette ang isang panyo sa kanyang manliligaw na naglakad palayo na puno ng pag-asa. Ilang segundo matapos nito, dumating si M.
Thenardier kasama ang kanyang mga tauhan upang pasukin ang bahay ni Jean, kaya sumigaw si Eponine upang magbigay babala sa kanila na iniisip niyang si Chauvet ang papalapit. Nagsimulang magpak si Jean upang tumakas kasama si Cosette, na hindi nauunawaan kung bakit kailangan nilang umalis sa gitna ng kaguluhan. Iniwan ni Cosette ang isang liham na may bagong address para kay Marius, ngunit lihim itong kinuha ni Eponine. Tinukso siyang ibigay ito kay Marius, ngunit dahil hindi siya minahal pabalik, pinili niyang itago ito at sumama sa revolusyon bilang paghahanap ng bagong layunin. Habang papunta sina Jean at Cosette sa isa pang kanlungan, nawala ng pag-asa si Marius sa hindi maipaliwanag na pag-alis ni Cosette at bumalik sa kanyang mga kasama sa mga rebelde upang makipaglaban sa kanilang panig. Kinabukasan, sa panahon ng libing ni Lamar, nagbihis si Chauvet bilang isang sibilyan upang magsanib puwersa sa mga rebelde. Umalis sina Marius at Enjolras sa karwahe ni Lamar upang kontrolin ang marcha habang ang mga mamamayan ay nagtitipon sa kalye. Isang nakaka-inspire na tanawin hanggang sa hilahin ng mga sundalo ang kanilang mga armas at barilin ng isang inosenteng matandang babae na nagpasiklab ng armadong labanan. Sa paghahanap ng proteksyon, nagtayo ang mga rebelde ng isang barricade sa paligid ng isang kaibigang tavern. Doon ay humiling si Enjolras ng isang volunteer upang magulat ng galaw ng kalaban. Sa hindi inaasahan, ipinakita ni Chauvet ang kanyang sarili bilang isang dating opisyal na makakatulong. Later, nagbalik si Jauve nang may impormasyon na hindi agad aatakihin ng mga sundalo dahil mas gusto nilang hayaan na palambutan ng gutom ang mga rebelde. Gayunpaman, si Gavroche, isang batang rebelde, ay nakikilala siya bilang isang police inspector kaya't ikinulong ng mga rebelde si Jauve sa tavern. Ilang sandali pa, dumating ang isang grupo ng mga sundalo upang ipagpatuloy ang laban. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Marius na akyatin ang barricade gamit ang isang bar aisles ng pulbera upang makarating sa kabila ng kalaban, ngunit isa sa mga sundalo ang may hawak sa kanya. Pagkatapos pumutok ng baril ng sundalo, tumalon si Eponine sa harap ni Marius upang protektahan siya, na hindi na mamalayan ng binata ang nangyari sa ingay ng laban. Habang nanganganib na sumabog ang barricade, pinilit ng mga rebelde na mag-urong ang mga sundalo at napansin ni Marius na nasugatan si Eponine. Malayo sa pagpapakita ng sakit, nakatagpo siya ng ginhawa sa mga bisig ng kanyang minamahal hanggang sa ibigay niya ang liham at ang kanyang mga matay tuluyang pumikit. Pagkatapos, ipinadala ni Marius si Gavroche sa apartment ni Ket upang ipasa ang liham, ngunit si Jean ang tumanggap nito. Nang malaman na ang manliligaw ng kanyang anak na babae ay isang rebelde, nagpasya siyang protektahan ito. Nagbihis bilang sundalo, nagtungo siya sa barricade. Sa una, inisip ng mga rebelde na siya ay isang especially iya hanggang sa siya'y magbigay babala tungkol sa isang nakatagong sniper ng kalaban. Nang makita si Jauve na nakakulong, ipinagdiwang ni Jean na siya ang magpaparusa sa kanya ng pribado. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataon na maghayganti sa kanyang kaaway, ngunit hindi inaasahan, nagpasya siyang palayain ito. Naguguluhan, inisip ni Jauve na gusto ni Jean makipagkasundo, ngunit tumugon si Jean na wala siyang galit. Si Jauve ay tapat lamang na ginagampanan ang kanyang tungkulin nang magpaputok si Jean sa pader upang maniwala ang mga rebelde na talagang napatay siya. Pagdapo ng madaling araw, napagtanto ng mga rebelde na sila na lamang ang natira at kaunti na ang kanilang mga bala. Layo sa pagsuko, tumawid si Gavroche sa kabilang panig upang kumuha ng mga bala mula sa mga patay, ngunit siya'y walang awa na pinagbabaril ng mga sundalo. Bilang paggalang sa kanyang alaala, nagpa siya ang mga kasamahan niyang magpatuloy sa paglaban kahit pa mas malakas ang kalaban. Sa labanan, nasugatan si Marius kaya't hilahin ni Jean siya patungo sa kanal. Samantala, si Enjolras ay namatay nang may pagmamataas sa mga kamay ng mga sundalo. Pagkatapos ng pagpaslang, inilagay ni Jauve ang kanyang medalyang pulis sa katawan ni Gavroche bilang paggalang, at hinanap ang mga posibleng nakaligtas. Napansin niyang nakabukas ang takip ng kanal, at nang bumaba siya, nadapa si Jean at nawala ng malay kasabay si Marius. Dito, abala si Murtardir sa pagnanakaw ng mga gamit mula sa mga bangkay, kasama na ang singsing ni Marius. Biglang nagising si Jean at ipinagpatuloy ang pagdala kay Marius patungo sa labasan, kung saan sila'y nasorpresa ni Jauve. Gayunpaman, hindi pinansin ni Jean ang mga banta ng inspector at patuloy sa paglakad dahil kailangan ni Marius ng ospital. Napilitan ng inspector na pabayaan sila at nakaramdam ng matinding kalungkutan. Hindi pa siya kailanman nagpakita ng awa sa isang kriminal, at mas masahol pa, ang sinasabing kriminal na iyon ay pinatawad ang kanyang buhay kanina. Sa mga bituin bilang saksi, nagpakawala si Jauve sa ilog. Kinabukasan, pagkatapos magising sa ospital, bumalik si Marius sa tavern kung saan nakita niya ang mga multo ng kanyang mga kaibigang pumanaw. Lahat sila ay lumaban para sa isang bukas na hindi dumating. Pagkatapos, lumitaw si Cosette upang magbigay ng aliw at hikayatin siyang bumalik sa kanyang pamilya upang magsama sila. Inanyayahan ni Marius ang kanyang biyenang ama na mamuhay kasama nila, ngunit tuwirang tumanggi si John at ibinunyag ang kanyang kriminal na nakaraan, isang bagay na palaging naglalagay kay Cosette sa panganib. Matapos sabihin ito, umalis siya nang hindi nagpapabayad ng polum sa kanyang anak na babae.
Sa kabila ng sakit, nangako si Marius na hindi sasabihin kay Cosette ang tungkol sa nakaraan ng kanyang ama. Pagkatapos, ikinasal ang magkasintahan sa isang marangyang kasal na lihim na dinaluhan ni Murderder. Nang makilala ni Marius sila, sinubukan niyang paalisin sila, ngunit may chismis si Murderder tungkol kay Jean. Sabi niya, nakita niyang hinailan ni Jean ang katawan ng isang batang lalaking pinatay niya sa mga kanal at may singsing siyang patunay. Nakilala ni Marius ang kanyang sariling singsing at napagtanto niyang iniligtas siya ni Jean noong araw na iyon. Nang hihingi si Murderder ng pera upang sabihin kung nasaan si Jean, ngunit isang suntok ang nagpadali sa kanya upang magsalita. Samantala, sa kumbento, naghihintay si John sa kanyang huling sandali, nakita ang espiritu ni Fantine na tinatawag siya. Doon dumating ang kanyang anak at ang kanyang asawa upang tulungan siya, bagamat nakagawa na siya ng kapayapaan sa kanyang tadhana. Matapos ibigay ang kanyang pagpapala, iniwan ni Jean kay Cosette ang isang liham na nagpapaliwanag ng katotohanan ng kanyang nakaraan, ang kwento ng isang lalaking tumigil sa pagkamuhi at natutong magpatawad. Sa wakas, pinayagan ni Jean si Fantine na dalhin siya sa langit kung saan siya muling nakatagpo ng obispo at ng lahat ng mga pumanaw na rebelde na patuloy na kumakanta para sa kanilang layunin.